Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Sa iboboto mo, dito ka tumutok ka sa Saganang mamamayan. Oy, Friday na po ngayon. Ako talaga naman, napakabilis ng araw. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen. Yes, at dahil Friday ngayon, Monday, election na tayo. Opo, mga kababayan. Kaya ito na ang ilan sa mga last day ng campaign bukas di ba? Opo. Kaya mamaya ay meron ng meeting de avance. Kung kahapon ay nag-meeting de avance na yung PDP laban. Okay. At mga guest candidates nila. Ngayon ng mga araw na ito, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun. Sa Mandaluyong. Doon sa welfare bill. Pero ang balita ko kayo na si Kong Dante, ngayong araw na ito at mga oras na ito, nandyan sa Urdaneta, Pangasinan ata, kung naman kakamali. Ayun. Nasa Pangasinan siya, no, ha? Ayun. Yan ang kanyang huling last. Basta, last na. Campaign, sortie. Abay, hanggang bukas pwede pa, no? Pwede pa naman. Pwede pa bukas. Tapos Siyempre, Sunday pahinga. Ika nga, yung Sabado, pwede namang pahinga na yan. Yun na nga, yun na nga. Ang haba na ng kampanya ha? Hindi, pero alam mo naman siguro, kayo maging kampante, no? Sa bagay. At habang tayo po ay nagpo-programa, maya-maya, ay may listahan pong babasahin si Jen. Ha? Ito ay totoong listahan, ha? Yan na naman tayo. Hindi, pero ito naman, Nelson, kasi marami kahapon, Jen, nainis ako sa iyo. Akala mo ganun ba? Pero ito na po, pati ang mga kababayan sa Bayong Dagat, sabihan, Jen, madaling araw na, hindi ako makatulog. Hintay ako nang hintay sa iyo. Ito mamaya, hintayin niyo. Ito na po. Mamaya, meron ng listahan. Ha? Kasi ito naman ay naipamahagi na Oo. Naipamahagi na po ito. Alam na ng marami ito sa buong mundo. Alam na ng marami. Pero yung hindi nabigyan, alang-alang para sa mga hindi nabigyan ng listahan. Mamaya, abangan nyo. Huwag masyadong mainipin. Yan. Bago yan, Jen, dahil nga sa palapit ang araw ng eleksyon, naku po, painit ng painit ang tawag natin dito. Painit na painit yung mga pahayag na binibitiwan ng magkabilang panig ha? At ang pinakahuli yung bumanat ng matinding-matindi, una, si BP Inday Sara. Ba meron pa siya pang meron. Huling pasabog pa niya. Oo, matindi yung kanyang binanatan sa meeting de avance. Ang sabi po ni BP Inday, eto 4B. Ang sabi po ni BP Inday, sino nga ba ang makikinabang? Siguro pakinggan na lang natin. Kala ko kumanta pa Sino ang tunay na sinong mapalad? Hindi yan. Hindi. Ayun. Tingnan lang natin. Ano ba sabi ni BP Inday? At sabi niyo ito daw mainit na banat sa administrasyon. Pakinggan nga natin. Hindi ko kasi ito napakinggan ganun ba? Sige, pakinggan natin sabay-sabay. Ano nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test.
magpa-test ka na Sa kasi. 20 pesos Para ka ang namang bigas. Pa-testing lang eh. Ayaw mong gawin Yan na ba eh. yan? Matinding banat na ba yan? Parang Oo. natural lang naman. Parang... Parang normal lang. napapahigop ako ng saglit lang. Oo. Pero mukhang, oo nga, asahan naman natin. Laging ganyan naman ang banat ni BP Inday sa Pangulo, di ba? Totoo. Sa bagay. Pero ang hindi ko inaasahan, Jen, ay yung banat mismo ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Yan ang Ano, masarap super na ate mo, banat. bumanat din? Ito ang banat na hindi inaasahan ng marami. At mukhang personal pa yung banat Ba niya. May mga pangalan pang binanggit, Jen. Wow! Aba, ang sabi ni Senador Amy, hindi na Marcos. Hindi, si Pangulong Bongbong ang Pangulo. Ayun nga, ano yun? Nakagulantak itong mga Nakakagulat, banat diba? na ito, ha? Hindi na Marcos ang pamahalaan natin. Ha? Subarjaga na. Ay, teka. Ako na po. Ako na yan. Pwede mo mapakinggan? Hindi kasi di ba Oo. sinabi ni BP Inday dati na magpalit na siya ng apelyido. Oo nga, oo. Magpalit daw, Marcos. Tapos, ay teka muna, yung middle name mo pala, Romualdez. Oo. Ang sabi ni Amy, hindi ka pa kailangan magpalit ng apelyido. Oo. Hindi na. Kasi, I'm me. Ayun. Marcos. Oo. Ba, happy birthday muna. Bago yan, ha? Bago mainit, happy birthday muna tayo. Oo. Wow. Sige. Si... Tatay Erning pa rin, Tatay birthday Erning. ngayon, oo. Birthday, 81st birthday po ni Tatay Erning Soratos. Opo, nako. Tatay Kumusta po Erning. kay Ma'am Shirley Soratos, Oo. teacher ko sa high school. Ganun. Ako pinakababait na estudyante. Namimiss na namin ng Tatay Erning sa Doña Faustina. Dati nung nakakapasyal sa amin. Ganun ba? Oo. Tatay Erning, sana po ay isang linggo ay makapasyal ulit kayo ng Doña Faustina. Aha. Malapit na magawa yung aming Ganun ba? barangay Sa amin din dito. Ganun nga. Extension. Pina-aircon ko po malakas para okay na okay po kayo. Tatay Erning, I miss you po, ha. At eto Yan. pa, milestone anniversary, Jen. Happy 75th anniversary sa lokal ng Ninoy, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Ang ganda ng distance niya, Ninoy. Ninoy. Lokal ng Ninoy. Oo. Talaga naman. Pero sa Lingayen ito. Sa Lingayen, hindi sa Tarlac. Hindi sa Tarlac. Ayun. At happy viewing din po kay Kuya Jonald Salvador at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Davao. Ayan. Yeah. Special na pagbati yan. Oo. Eto na. Sige. Anong sagot ni Amy Marcos? Kasi medyo hindi siya nakasagot dun sa sabi ni BP Inday, magpalit ka na ng apelyido. Kung ngumiti lang siya. Oo. Eto ho, naghanda siya ng sagot. At ito'y kanyang ginawa ilang araw. Kailan ba ito? Ngayong araw lang na ito. Ngayon mismo yan, Ngayong Friday. Ngayon, oo. Ngayon lang po ito inilabas. At ginawa pa niya parang ads ata. Polad. Political ads ba yan? Oo, Pero oo. social media lang ata. Hindi ko lang Social alam kung media. ano. Oo. So Ang ito po tindi. sa Comelec, hindi po ito poll ads. Ito ay ilalabas natin for the sake of discussion. Ha? Yan, Ito po opo. ay walang bayan. Hindi po ito political ads. Ano ha? Pag gusto lang natin pag-usapan. Pag-usapan natin kasi may mensahe. Ha? Oho. Pakinggan nun natin. Anong sagot niya dun sa sabi ni BP Inday noon na magpalit ka na ng apelyido? Amy. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I may isip, I may salita, I may gawa. Number 39 sa balota, I may Marcos. Siningit pa.
Patingin pala na, ano? Ay, pero tindi niya na. Ay, mabigat na mensahe ito, Jen. Kung ako, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, narinig ko yan sa mas nakakatanda kong kapatid, kahit pa paano, hindi naman kahit pa paano, siguro matindi ang pagdaramdam ko dito. Kasi parang gusto niya sabihin, hindi ko na control ang Pilipinas. Ako ang presidente, pero parang iba ang nagpapatakbo. Tama, gano'n ang dating nun, no? Romualdez at Araneta. Sino ba yung Romualdez? Sino yung Araneta dyan na tinutukoy ni Aimee? Nako, pero yung mag-anak na, insan niya yun eh. Insan. Ay, yung Araneta? Ay, yung kanyang butihing may bahay. Ganun ba? Oo. Ibig sabihin, walang... Di ba, dapat Marcos, kasi ang presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., di ba? Oo. Naku po, mabigat po ito. Medyo ako bilang isang mamamayang Pilipino, Nelson, Mabigat na. Bagamat hindi ako ang Pangulong Bongbong, gusto ko ilagay ang aking mga paa sa kanyang sapatos, medyo mabigat ang pahayag ng kanyang super ate. Oo nga. Diba? At ang isa pang kapansin-pansin dito, Jen, yung binanggit niya na kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapis sa iyong pamilya. At tinutukoy niya dito yung panahon na ang Pangulo ay yung tatay nila. Tama. Di ba? Na naglabas na kung ano-anong mga aligasyon hanggang sa mapatalsik sila sa pwesto. Totoo. Sa Malacanang. Sino-sino ba yung mga yan? Yan ho yung tinutukoy niya na nakapaligid ngayon at kausap at kakampi ng Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang, diba? Mukhang iba na ngayon. Mukhang bumanat. Dati, medyo nananansya pa si Super Ate, Yun nga ang puna sa kanya dyan. Dati, parang dating sa'yo, parang namamangka ka sa dalawang ilog, nga. Parehas mong tinataya ang parang ayaw mong mawala ang magkabilang panig, ngayon, lumutang na talaga siya kung anong kanyang posisyon. Ngayon, parang buntot ng paagi na... Yung humahagupit sa likod? Naku po. Hapdi niyan. Ay, tsaka yan dyan, pagka lumatay ang buntot ng pagi. Meron kami niyan sa bahay noon. Dati nung kasi pantakot ng tatay ko Gawit na matatanda yun. Kaya hindi kayo, nakikita yung nakasabit na buntot pagi dyan. Kaya hataw ko sa inyo yan. Hindi daw gumagaling yung sugat pagka tinamaan ka noon. Panlaban daw sa mga, kung naniniwasi sila sa mga maligno. At sabi pa niya dito, hindi mo kakainin ng isinuka mo na para lang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Nako po. Kung ako ang Pangulong Bongbong Marcos, agad kong kakapulungan ating. Ano ba ito sinasabi mo? Ate, medyo mabigat ito. Pamilya natin ito. Diba? Ayan ho ang pero at ito ngayon ay hindi lang basta sinabi niya, kundi pinalaganap pa niya sa pamamagitan ng isang political campaign. Ipinost niya sa social media. Hindi ko alam kung ilang views at shares na ito sa kasalukuyan dyan. Natili yan hanggang sa araw ng linggo, Nelson. Hindi mo na pwedeng i-down bigla yan kung tapos ng campaign period, di ba? Tsaka part ng niya ng kampanya niya Na para sa kanya, kaya niya ginawa yun, ay makakadagdag sa kanyang popularidad at makakadagdag yun sa pagboto sa kanya ng ating mga kababayan. Sa mga sandaling ito, Jen, itong ginawa niyang post na ito, video, ay mayroon ng 2.5 million views 4 hours ago. Kung i-convert mo sa boto yan, hindi. At lalaki pa yan kasi 2.5 million views 4 hours ago. Ay, lalaki pa yan. Abot ka million pa yan. Kinabukasan doble na ito. Ako, hindi ako magtataka kung aabutin ng mga 10 hanggang 15 milyon yan. Pwede. Diba? Siguro isa rin sa strategy ni Aimee ito para... Kasi medyo nandun siya sa alanganing ranking di ba? Nasa 13, 14 hanggang 15 pa nga siya. So kaya niya pinalaganap ito, Nelson, naniniwala siya na magpapataas ito. Makakatulong. Di ba? Sa kanya. Makakatulong ito sa pagdidesisyon ng ating mga kabayan sa araw ng kanilang paghatol sa Lunes. Mabigat, mukhang napag-isipan kayo ng gusto ni Super Ate ito kung ano magiging epekto sa kanilang pamilya ito?
Alam mo naman, Jen, hindi man niya gawin ito, matagal na siyang kumalas eh. Mula nang hindi siya sumasama na sa campaign sortie ng alyansa. Yun na nga. Di ba? Kaya lang, nung umalis siya sa alyansa at nagpa-endorse siya kay BP Sara, ang sabi ng mga supporter ng mga Duterte, hindi ka namin matanggap. Di ba? Parang hindi ka namin matanggap kasi ano ka ba? Tama. Siguro ito rin sagot niya, ito talaga. Yung mga vlogger na identified sa mga Duterte, hindi matanggap binabatikos pa nga siya. At ang sabi nila, hindi nila isasama ito. Ang paratang pa nga sa kanya, parang nanggagamit lang siya. Di ba? Pero ngayon, mukhang yung iba ay magbabago na ng isip. Dahil sa statement niya ito na kasi meron ding hamon sa kanya si Harry Roque, kahapon eh. Ayun, Ang hamon niya ay sabihin mo na, sino ba ang may itong ganito, parang ito yung sinagot talaga. At saka yung yung sinasabi sa kanya at sabi ni Atty. Roque, iboboto ka namin, hindi dahil sa gusto ka namin, iboboto ka namin dahil kay BP Inday Sara. Hindi dahil sa ikaw si Ivy Marcos. Nako. Ito pa yung mabigat na sinabi, Nelson, ha? Ano pa? Sa Pilipinas daw po, ang ipinapakain niya sa atin, imported na bigas na. Yun. Imported na rin daw ang hustisya. Kaya nga sabi niya, hindi na Marcos ito. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay tayo po ang number 1 na producer ng niyog. Number 1 tayo sa agrikultura sa ASEAN, Jen. Hindi tayo nag-i-import ng bigas sa Vietnam. Sila bumibili sa atin. Pati yung Thailand. Dito sila pumupunta para mag-aral. Pero ngayon, baligtad. Kaya siguro nasabi niya, mukhang hindi na nga ito Marcos. Ano kaya ang masasabi ng pinatutungkolan niyang Romualdez at Araneta? Kasi mabigat ito, Nelson, ha? Dapat magbigay linaw agad sila sa mga paratang na ito ni Super Ate. Di ba? Ano kaya? Maka-apekto din kaya ito doon sa mga kabilang sa alyansa ng Bagong Pilipinas, Nelson? Palagi ko, hindi na sa alyansa, kundi mismong sa Pangulong Bongbong sa Pangulo. Kasi matatandaan mo, di ba, kamakailan lang naglabas ng trust rating at approval rating eh. Di ba? Ang baba ng... Sumubsob na gusto. Palagay ko... Dalawang 2 digits. Yung statement na ito, makapagbabawas pa doon sa pagbabang yun. Makakadagdag pa sa dissatisfaction rating. Lalo na yan mismo ang kapatid ng Pangulo ang nagsalita. Alam mo, Nelson, ako, bisan, lalo na pangasiwa ng ating bansa, ayaw natin yung magkakapatid na ganyan, kasi maapektuhan ng bansa natin yan eh. Well, anyway, tignan natin kung ano ang magiging epekto niyan sa Lunes. Kung ito nga ba ay makatutulong kay Super Ate, di ba? At kung ito ay makatutulong kay Super Ate, ano naman ang epekto sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos? Mukhang matindi yan. Kasi lumilitaw na hindi kontrolado ng Pangulo ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Parang gano'n, di ba? Dati may mga parato na ganyan narinig ako. Ayaw kong paniwalaan eh. Di ba? Kasi, pero ngayon, na nagsalita mismo yung Super Ate, abay parang tuloy. Diyan, pag-iisip tuloy tayo. Tayo na lang muna mag-analyze. Tingnan natin kung talaga bang nasusunod ang Pangulo. Sinabi niya, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Hindi natin papapasukin niya, hindi natin papansinin. Ano nangyari? Hindi ba? Ang hindi natin papansinin na ICC ay nandun na at naglilitis na ng kaso ng dating Pangulo. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya na hindi tayo makipag-cooperate sa ICC. Pangalawa, ang sabi ng Pangulo, ay ayoko ng impeachment, hindi yan dapat kasi walang gandang ibubunga yan sa Pilipinas. Ano nangyari? Ay nagpirmahan, number 1 pa yung anak niya sa impeachment, diba? Si Sandro. Ano ang iisipin na? Hindi nga niya control. Kapag may sinabi siya, ganito ang gagawin natin, yung mga kasama niya, hindi, dito kami. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ba? Totoo. Ito, mas gusto namin ito. Etong gawin natin. Yun na nga. Ayun ang nangyari. Kaya, hindi natin masisisi na maniwala ang marami sa sinasabi ni Amy na ang
Pilipinas ngayon, ang administrasyon ngayon ay hindi na nga Marcos. Yun na. Noon pa ako Tayo naniniwala dati, tsaka dyan. pangalawa pa, Nelson, no? Dati kahit na paano, kahit na hirap tayo, bigas na ani ng ating mga magsasaka ang ating pagkain eh. Pero ngayon, ang ipinakakain na ngayon sa atin ay imported na bigas na, Nelson. Yun nga. Di ba? Oo. At unti-unting pinapatay ang mga magsasakang Pilipino sa halip na ayudahan, tulungan na magsasaka. Hindi para magsasaka ng ibang bansa ang tinutulungan natin at binibili pa, tinatangkilig pa natin ang kanilang produkto. Tapos ang magsasakang Pilipino, abala kayo sa buhay nyo. Ganun ba ang mangyayari? Ganun ba ang sitwasyon ng bansa natin ngayon? Ayun nga, anong nangyayari? Masakit ito, masakit po ito. Para itong para alam mo na, yung pakiramdam na yung puso mo tinutusok ng karayom, Aray. gaano kasakit yan? Masakit yan? Di ba? Ganyan po nararamdaman ko ngayon bilang isang Pilipino, Nelson, ha? Ganun ba? Ganyan. Mas maganda pang pumunta lang tayo sa dahig at pumunta tayo sa makipag-usap tayo dun sa mga taga-ICC. Mukhang mas madali pang kausap sila eh. Pag nandun ka sa dahig di ba? May narinig ako. Sa ICC. ICC rin. Tsaka sa dahig. Hindi, palagay ko talagang... Buti nila napapatawa mo ako. Sumasama na talaga kalooban ko eh. Ako mo naman, maiintindihan ko si Super Ate Jen. Na kung hindi siguro election, hindi niya ibubulalas lahat ng ito eh. Ayo naman. Una-una, alam naman ng marami na ito. Pero talaga kailangan niyang humabol, tumiming. Kasi ito yung, kumbaga sa basketball, fourth quarter na eh. Ayun na, last 2 minutes. Last 2 minutes. Tapos last 2 minutes, kung pag-uusapan mo yung, hindi naman yung buong team ha, kundi ang player mo medyo lamang ng dalawa yung kalaban eh. Oo nga. Ang problema, ayon pa rin kay Super Aimee, Super Ate, imported pati justice natin eh. Important hindi, si Boying, di ba? Hindi, si ano daw ngayon, si Michael Jordan. 3 point. Hindi ba si Jaworski? Hindi, akala ko si Jaworski na... Yun nga lalabas. Para bang ang nangyari, ang ating gobyerno, hindi na kaya ng mga local, lahat na lang imported na naglalaro. Makita mo to, pati referee. Hindi na si Tito Barrera. Hindi Tito Barrera. Baka si yung babaeng referee na yung Amerikano. Masakit ang katotohanan ito. Masakit po talaga yan. Pero sabihin nating masakit, pero may pag ipinikit mo ang mata mo, sasabihin mo, nga, no? Tatango-tango ka. Kahit masaktan tayo dito, dapat gumising tayo eh. Mukhang may tama dyan eh. Yung nagsabi nito, may pero tama. Pero yun lang ibig ko sabihin, para makipag-head on sa kanyang kapatid, mismo yung atin niya, mabigat yan. Hindi mo pwedeng ibaliwalain yan. Yes. Hindi mo pwedeng baliwalain. Una, imported, pati justice natin ba? Michael Jordan na ngayon? Michael Jordan. Imported eh. Parang basketball, di ba? Nga, no? Yung dati, naaalala ko lang dyan, nung tayo nanonood ng basketball, na naglalaro pa si Jaworski, dalawa lang ang allowed na imported na maglaro eh. At hindi pa nga pwedeng sabay, di ba? Pagka reinforced conference, di ba? May mga ganung rules dati. Pero ngayon, pag nanood ka, teka muna, nasa si Jawa? Ba't puro Michael Jordan, pati referee? Diba? Ganun nangyayari. So lahat ngayon talaga sa Pilipinas imported na. Tama naman, imported ang bigas, pagkain, lahat na lang imported eh. Gamit sa bahay, imported. Di ba? Noong araw, pagka imported, sasabihin, wow, imported. High quality, mamahalin. Kasi rare, di ba? Totoo. Hindi bihira ang imported sa Pilipinas noong araw. Kaya ganun siya, ang tingin natin maganda kasi nakakainggit, Inggit naman ako sa iyo. Hindi pangkaraniwan.